Pag pinag-uusapan ang pagbibigay ng refreshing na angas sa iba't ibang putahe, isa sa mga pinaka-effective na paraan para magawa yan ay ang paggamit ng mga herbs na nakakatulong para balansehin ang lasa ng bawat dish. Kaya di na rin nakapagtatakang karamihan sa mga farms na nabisita natin sa ating food explorations, may mga sections na nakalaan para sa tanim ng mga herbs. Isa sa mga pinaka-common nating makikita ay ang napaka-flexible na basil. Masarap itong gamitin sa pagluluto ng mabilisang basil and tilapia stir fry. So init lang tayo ng oil. So habang piniprito natin yung ating fish, sunodin natin yung talong. And syempre yung ating kamyas. Season lang natin ng salt and pepper ulit. Sunod lang natin yung sili natin. And yung ating basil. Okay? Pwede na mag-plate. Maski pato o gansa, pwede mong bigyan ng kakaibang karakter gamit ang basil. So we start off, heat natin yung ating pan, tapos sear na natin yung ating karne. Pwede na natin lagay yung ating aromatics. And of course, season natin yan ng salt. So we'll add in turmeric, pepper as well, and some sugar. So we'll add in yung ating basil. And then finally, yung coconut cream natin. So ito na yung ating fried basil. Hot oil, dip lang natin yung stem muna. Ang mint naman na kadalasan sa mga summer drinks lang natin matitikman, akalain mo pwede rin palang magdagdag ng refreshing na elements sa roasted lamb sa pamamagitan ng paggawa ng napakadaling mint and honey sauce. Lalagyan lang natin siya ng siguro couple of tablespoons ng ating raw honey. That right there is a perfect honey mint glaze. Pero kung may isang refreshing herb na highly recommended kong gamitin dahil madali itong hanapin sa mga suki ninyong tindahan sa palengke, ito ay ang cilantro. Samahan mo lang ito ng manok at kanin, palag na yan. Makakagawa ka na ng masarap na chicken cilantro rice dish. And habang sinisir natin yan, sisison ko yung taas. Yung ating cilantro naman, ikakat lang natin into 3 different portions. So we have the roots, the stems, and yung ating mga dahon. Itong part na to, pang-garnish ko na lang after maluto na ng lahat. Pero itong roots at saka yung stem, ito yung gagamitin ko at isasama ko dun sa pagsasaing ng aking bigas. So merong chicken essence na din doon sa ating bottom ng ating pan. Yung ating bigas, ilalagay ko dun sa ating pan or ating pot. Lagay lang natin yung cilantro roots and stem. Now at this point, pwede na natin siyang lagyan ng stock. We are also going to add some salt and pepper. So ito, i-in ko lang for about 20 to 30 minutes. Ihahalo ko yung ating cilantro leaves before serving. Pwede tayong sumibog.